po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan ay si Pastor Kebuloy pala. Pansampu. So yung dalawa, wala pa, hindi pa puno. Ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Opo, kasama. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no, BBM Desperado, pati po yung mas mahirap sa ating bansa, yung Laos. Iniimbitahan na mag-invest sa Pilipinas sa kawalan po ng investor. Yung po mga pinagmamalaki nila dati, may pledges pa, di ba? Wala po. Kasi kung meron po yan, pinagmalaki po nila lagi yan. Sinasama nila noon yung mga Google, Apple, yung mga ano pa ba, Tesla, no? Meta o Facebook. Hindi po natuloy ng investment dito sa atin. Pero nag-invest po sa Vietnam, sa Malaysia, sa Thailand, talagang ganyan, you know? Kaya pwersado na maghagilap. Meski po yung Laos. Laos nga sa atin yun eh. Kaya lang, baka pag nagkataon, maunahan na naman tayo. Naunahan na po tayo ng Vietnam eh. Grabe. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, yung si Senator Amy. Naawa po ako sa mga senador ng administrasyon, no? Parang dapat silang leading na leading, di ba? Sa mga survey. Before itong filing, sila po yung mga leading, lahat, di ba? Ngayon po, parang nawala sila sa ere. Ngayon naman po si Senator Amy, mukhang balik-ligaw sa mga loyalists. Hindi inendorso ni Tatay Digong. Hindi po natin sinasama na iboboto natin, no? Wala na po. Ang tanging pag-asa niya na may bumoto sa kanya, yung mga loyalists ni BBM, yung mga supporter ni BBM. Ang tanong, iboboto ba siya ng mga BBM supporter? Mukhang laglaga. Malalaglag. Ha? Okay. Tama po yun. Yung galit po ng tao ang mangingibabaw, no? Pagdating po dyan. Nga, nakakataka to si Ontiveros at saka tong kanyang Senate President. Dahil po dito sa pag-imbita rito kay Maslog. Pagkatapos po, pumapalag sila ngayon yung Senado, no? Bakit daw nagsisinungaling? Galit na galit po yung mga senador. At bakit itong si Maslog ay isa palang sinungaling? Talaga? Wala kayong ideya? Pineke. Paalala ko lang, pineke niya yung kanyang kamatayan para makaligtas sa kaso. Tapos wala kayong ideya na siya po ay sinungaling? Grabe naman. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Philippine Science Loans worth 111 million from South Korea. Grabe, no? Panay million, daang milyon, dollars to, ha? Bilyon-bilyon po inuutang ni Marcos kahit saan. Kaya yung ngiti niyo, ansaya eh. Ha? Wala pong pandemya yan. Grabe mga utang. So more or less, 3 trilyon na po na utang ni Marcos. Walang pandemya. Wala pong, anong tawag doon? Walang proyekto tayo nakikita na nagmula sa kanya. Palpak yung mga flood control projects. Walang infrastructure. Yan. No? Walang malalaking programa. Pero sa utang, hinahabol yung mas malakas pang mangutang kaysa yung may pandemya tayo. Bukod pa yung mga binibentang ginto.
Bukod pa yung mga binibentang ari-arian ng gobyerno. Talagang pagka ito pa lang mga to talaga, no? Sising-sisi talaga tayo eh. Isang termino, hindi na po pinagtagal eh. No? Wala pa po silang 3 taon. Pero sukan-sukan na po yung mga tao. Grabe po tong gobyerno. Ang dami pong pinamimigay na pera, ayuda-ayuda, uutang, kukunin yung pera ng PhilHealth, kinukuha lahat ng budget na sobra-sobra. Wala na pong paglagyan ng pondo. Kulang pa rin. Binenta na yung, pinrivatize yung NAIA. Siyempre, nagbayad yung mga yan. Nakasalang ang privatization ng Star City at iba pa. Next year, meron uli, mas malaki po ang mga ipaprivatize. Benta dito, benta doon. Pati ginto, gold reserves natin, benta din. Walang pumapasok na investors, wala ka nakikitang mga malalaking infrastructure program, panay continuation lang, panay na ponduhan na, naiutang na, may nagpopondo na, yun lang po, tinutuloy. Kaisa-isa po. Nagmayabang na yung kaisa-isang proyekto nilang tulay. Kaya talagang, tapos despite ng lahat ng yan, makikita mo, no? Sari-saring utang. Tapos ito po, makikita mo yung kanilang pinagawang bahay sa Malacanang, grabe po, daig pa yung resort, yung mga mamahaling resort. Okay. Isa-isay na po natin. Nakakasama po ng loob. Kaya po yung galit na yan, no? Yung galit po natin na yan, bumawi po tayo sa eleksyon, di ba? Ayan po yung mga iboboto natin. Di ba? Yung PDP, si Congressman Marcoleta, si Atty. Vic Rodriguez, si Pastor Kibuloy, si Chavit Singson, may kulang pang 2. Ito po, sabi po ni Senator Amy Marcos, kung may 2 kang kaibigan na nag-aaway, anong gagawin mo? Alangan namang gagatungan mo yung isa para labanan mo ng labanan yung isa. Hindi naman ganun. Talagang pipilitin mo na magkaroon ng landas, magkausap sila, magkaintindihan at magkaunawaan. Grabe, may bala ka na naman ha. May bala ka na namang pagbatiin si BBM at saka si BP Sara. Hindi mo na mauulitan si BP Sara. Tama na yun. Hanggang doon na lang yun. No? Hindi na po pwede. May kasabihan nga na tayo, ang namamangka sa 2 ilog. Kasi parang sinasabi niya, independent siya di ba? Ang namamangka sa 2 ilog, isang salop ang nawala. Mawawalan ka ng boto, di ba? Kaya po alam niya Akala niya siguro, kasi sinasabi niya malapit siya sa Duterte, malapit siya sa Duterte. Akala niya siguro isa siya sa i-endorse ni Tatay Digong, no? O i-endorse siya ni Sara Duterte. Kaya ang lakas ng loob niya na independent ako. Ha? Bagamat sinama niyo ko riyan sa lineup ni BBM, ako ay mananatiling independent. Yan yung mga pahayag niya, ang tapang no? Before mag-endorse si Tatay Digong. Ngayong nag-endorse na po si Tatay Digong at hindi siya kasama, aba, iba na po ang tono. Nanliligaw na muli sa mga BBM supporters. Ang namamangka sa 2 ilog, higit pa sa mabahong isda. Di ba? Ito po ang sinabi, Senator Amy Marcos, patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinasabi niya po yan. Pinangangalandakan niya ngayon na patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang kapatid para maipakita sa mga loyalista o sa mga BBM supporter na sinusuportahan pa siya ni Marcos, ni Bongbong.
Iba rin, Ha? Kasi nga wala siyang support sa Duterte. Akala niya siguro sa ikalawa, ikatlo, ika-anim na pagkakataon ay kaya niyang paikutin yung mga Duterte. Akala niya siguro kailangan siya ng mga Duterte na masama siya sa lineup. Hindi po. Hindi ka namin isasama sa lineup. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabudol. O hindi mo naman pala kayang panagutan yung kapatid mo. Niligawan mo si BP Sara. Unity and continuity. Nung nanalo na, sipain na si BP Sara. Siraan na yung mga Duterte. Grabe yung pamilya nyo. Mga mangga. Kitang-kita sa yung baba, yung pagiging mangga. No more Marcos, correct. Alam mo, Senator Amy, ang problema niyan, sinama ka nila sa lineup ng BBM, tapos tinanggi mo. Hindi ka sasama, di ba? Hindi raw siya sasama sa mga rally ng 12 ni BBM. Saan ka ngayon pupulutin? Namangka sa dalawang ilog, isang salop ang nawala. Okay. Yan ang problema mo. Hindi namin problema yan. Punta po tayo rito kay Kimbo. Ang tindi ng nito ni Kimbo. Tatakbo po tong mayor ng Marikina. Pero dati na siyang congressman ng Marikina. No? Pakinggan po natin yung mga atake niya ngayon sa mga mayor ng Marikina. Of course, ang isang kapag-iwanan is of course our health centers. Maraming health centers pero wala naman pong gamot sa pag-iwanan po yan. So yan. Okay, ang sabi niya, marami daw pong health center pero wala namang gamot. Alam mo yung mga yung mga gumagano yung mata, yung yung mangko niya na mata, yung gumagano, pero wala namang gamot. Hindi ba congressman ka? Ang daming pera ng Tatay Tambi mo. Ako ayoko po makialam sa local politics, no? Kaya lang ito kilala natin 'to eh. Isa 'to sa mga kontrabida sa buhay natin eh. Pag naririnig natin tong ganito, sasabihin niya, kaya ako tumatakbo sa Marikina kasi meron tayo ng center. Wala pong gamot. Wala daw pong gamot. Hindi ba congressman ka? Hindi ba pinagmamalaki mo, tatay mo si Tambi? Tatay mo si Martin? Ang dami niyong pinamimigay, wala palang gamot. Wala palang gamot ang mga health center niyo sa Marikina. Hindi ka nang hingi. Kung kailan ka tatakbong mayor para sabihin mo na walang gamot. Anong ginagawa mo sa mga ayu-ayuda na pinamimigay niyo? Hindi mo mahiritan si Tambi? Simple-simple. Kasi kalaban mo yung mayor. Pag kalaban ng mayor, hindi ka tutulong. Tsaka ka natutulong pag mayor ka na. Ewan ko sa inyong mga taga Marikina, hindi ako nakikialam. Pero pag ganyan ang katwiran, hindi ko kilala kung sino kalaban niya. Michelle Alcebar, thank you very much sa $499 na pangkape. Pero nakakarimarim yung mga hindi lang tayo taga Marikina eh. Okay, eto na po si Risa Ontiveros. Eto po sinabi ni Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros says that the more than hour-long executive session with dismissed Bamban Mayor Alice Go was not worth it as not much new information was obtained. She adds that there will be likely be no more executive sessions with Go. Okay. Takantaka ako sa iyo, Risa Ontiveros, no? Ako malabis na nagtataka. Ilang buwan na kayo isang taon nyo na yata iniimbestigan si Alice Go. Nauna pa kayo sa Quadcom, di ba? Ilang taon nyo na bang iniimbestiga? Parang taon na, no, sa tagal? O talagang taon na?
Ang tagal nyo nang iniimbestigahan. Tapos nag-expect ka pa na may bago pang sasabihin si Alice Go? Hindi nyo pa ba nakalkal ang kanyang buhay? Pati pagkatao niya, no? Boyfriend, nakalkal nyo na lahat? May ini-expect ka pa pala? Ano ba nakita natin sa investigasyon nyo? May gagawin ba kayong batas para magandang pagpapatakbo ng Pogo? Wala. Dahil tinanggal na ng presidente yung Pogo eh. Ano pa? Bakit tinutuloy nyo pa rin? Naghahanap pa rin kayo na si Alice Go sasabihin na may ugnayan siya kay Duterte? Ang tiyaga nyo. Wala po tayong mahita dyan. Pag nagkataon, pag naabsuelto pa si Alice Go, nakakatawa yung Senado natin. Ang tagal. Ang tagal nyo nang sinasalang si Alice Go. Nag-executive session kayo, nagulat ka dahil wala namang bagong sasabihin. Ano pa bang hindi nasasabi? Siguro ang ine-expect nito ni Risa Ontiveros, no? May lalapit kay Alice Go para siya ay kumbinsihin. Yun nga, yan nga yung si Maslog. Eh. Alam niyo po ba si Maslog kung sino po si Maslog? Si Maslog po, nagkunwaring patay para hindi na po siya maabsuelto na po yung kaso niya. Patay na eh. Tapos nagtago. Tapos ngayon nahuli. O ngayon, ang tanong, bakit nasa Senado si Maslog? No? Dahil tumulong daw siya sa pagkakahuli kay ano? Tumulong daw siya sa pagkakahuli kay Alice Go? Si Maslog? O ano po reaction dyan ng napakagaling na Senate President? No? Dito kay Maslog. Ang sabi po ng napakagaling na Senate President, eto, asan na ka na ba? Nang po pa. Nagkaburahan yata ng tinokis. Ito po, ang sabi ng magaling na Senate President, Escudero wants to summon PNP Intelligence Group for believing textbook ex-scammer. Okay. Ipapatawag daw sa Senado itong PNP Intelligence Group kasi napaniwala daw sila ni Maslog, no? Yung PNP Intelligence Group. Papatawag niya sa Senado. Ang tanong ko sa iyo, ang ipatawag mo si Risa Ontiveros sa opisina mo. Bakit naging testigo o resource person itong si Maslog? Wala bang ideya si Risa Ontiveros? Nung narinig ko tong pangalan Maslog, putya, sabi ko, grabe naman to. Pati sarili, pepekein yung pagkamatay, makaligtas lang sa kaso. Anong uri ng tao yun? Hindi po simpleng scammer yun. No? Kaya niya po yun. Yung scammer, hindi po Eto po talaga, bibihira sa pelikula lang natin naririnig yung ganyan. Pineke yung pagkamatay. Pineke eh. Tapos ginawang resource person ni Risa Ontiveros. Kasi alam ni Risa Ontiveros, yung sinabi ni napahiya siya. Yung sinabi ni Bato, ano sabi ni Bato? Ang intelligence nila dito kay Maslog, papapirmahin ni Maslog. Nakakalabas-pasok kay Alice Go. Siya yung magpapapirma kay Alice Go na ang pinakamang mastermind ng Pogo o may kaugnayan sa Pogo si President Duterte, si Bato, tsaka si Go.
Bakit mo gagawing resource person Ontiveros? Kaya nabulol si Ontiveros, nabulol po siya. Nung tinanong siya, bakit resource person? Ito yung sinabi ni Ontiveros kung bakit ginawang resource person. Mahina eh. Dapat siguro dito ko, no? Kaso, lobat to. Dito na lang. Todo ko na lang. NBI. Ma'am, about Mary Ann Maslog. Ito po, may nagtatanong. Ma'am, about Mary Ann Maslog po. Paano po siya naging resource person? Paano siya naimbitahan? Bakit po siya in-invite sa hearing na? Right. Lalo ko rin, inimbita namin siya bilang resource person dahil soon or right after siya inaresto ng NBI, lumitaw sa sarili niyang mga statements na kilala daw niya si Guo Huaping. Okay. Kaya siya inimbitahan, sabi nito ni Ontiveros, sa kanya daw siya nag-imbita kay Maslog. Kaya dapat imbestigahan mo. May silbi. Uy, Senate President na may silbi. Bukod sa kilay mo mapagmataas, imbitahan mo sa opisina mo si Ontiveros. Bakit gustong-gusto niyang ipahiya yung Senado? Tinanong siya ng reporter, bakit niyo po inimbitahan? Bakit niyo po inimbitahan? Si Maslog bilang resource person. Sabi ni Ontiveros, kasi alam mo Santo Niño. Nagboses Santo Niño. Ang sabi ni Ontiveros, nung nahuli daw kasi yung Santo Niño. Pag may boses sigurong ganun, alam nyo po Santo Niño. Nung nahuli daw si Maslog, sinabi raw ni Maslog sa kanyang mga statement, nakakilala niya si Guo Huaping at saka yung mayor na karelasyon daw. Kaya naglaway siguro to. Pucha, imbitahin natin to, kakilala pala. Yun na nga yun eh. Yun na nga yung yun na nga, anong tawag natin yan? Yun na nga yung script nyo eh. Kunwari natuklasan nyo nakakilala. Kakilala nila to. Siya ngayon yung magiging susi. Siya ngayon yung mag-uugnay. Si Maslog yung mag-uugnay kay Duterte. Dito kay kita nyo, pati yung alam niya na kagad na inimbitahan. Binutata siya ni Alice Go. Hindi po kami inimbitahan sa Davao ng presidente. Wala pong imbitasyon. Sabi ni Alice Go. Kaisa-isang picture yan. Nagpunta kami ng Davao, hindi na presidente si Tatay Digong. Hindi na pala. Hindi na pala presidente si Tatay Digong yung nagpa-picture sila. Kita mo? Bakit iimbitahin ni Tony Hontiveros? Kasama sa script yan. Si Maslog. Siya yung susi para maiugnay na si Duterte dyan sa Pogo. Alam nyo, si Tatay Digong hindi niya po tinatanggil. Halimbawa, tinanong siya sa war on drugs. Ano ba problema sa war on drugs? Papatayin ko kahit nasa impyerno na, habulin ko para patayin. Kita niyo yung sinasabi. Hindi po siya nagdi-deny. Sasabihin niya, sinabi ba ni Duterte kahit kailan? Wala akong kinalaman sa war on drugs. Pero itong Pogo, wala talaga siyang alam dyan. Hirap na hirap kayo, no? May kasalanan ka, Risa Ontiveros, parte ka ng script. Ikaw nag-imbita dyan. Ikaw yung chairman dyan. Bakit mo imbitahin? In the first place, bakit mo
yung bang testigo na pineke ang kanyang kamatayan, makaligtas lang sa kaso, sa tingin mo katiwa-tiwala? Kahit sa ang korte, wala po yan, hindi po yan pagtitiwalaan ng judge. Pineke mo ang ano mo, wala ka na bang, baka sabihin pa ng, wala na ba kayo bang testigo kung ditong pineke yung kamatayan? Talo na kayo niyan. Hindi ko paniniwalaan lahat ng sasabihin yan. Hindi niyo po ba alam yun? Sinasanay na kasi tayo ng mga to eh. Kahit na ano na lang marinig. Pero sa tunay na korte po, no? Inuuna po ng mga sa depensa, yung abogado ng depensa, patunayan mo muna na itong testigo mo ay walang bahid. Putya, kung yung testigo nyo laban kay Duterte nameke ng kamatayan niya. Yun eh. At ikaw may kasalanan yan, Rizon Tiveros. Ngayon, paano po natin mababawian si Rizon Tiveros? Simple lang po. Huwag nating iboto yung mga kumampi dito. Yung 12. Para mataplaugan yan. Tatawa-tawa kasi yung mga yan. Pinagtatawanan tayo ng mga yan. Wala kami. Kahit na ano, pipili lang kami rito. Kakampi lang kami rito sa presidente. Mananalo na kami, tsak. Meron kaming pangalan. Sikat kami. Nasa top kami ng utot nyo. Last na yan. Ngayon kayo masisira. Meron na kayong mga pangalan lahat. Nepo Baby, Bilyar. Di ba? Si Budots, Ramon Revilla. Si Traidor, Tolentino. Si Mr. Grandstanding II, Erwin Tulfo. Sino pa? Si antagal ng senador. Wala naman kadating-dating na. Tito Soto. Sino pa ba? Hindi ko na matandaan yung mga biruin nyo. Ganun kayo kahindi sikat na hindi ko na kayo kilala. Hindi kayo mananalo. Si Pacman. Natawa na lang. Tawa. Si Mangga Aimee. Si Lacson na may panukala niyang yung by certification. Alam mo, Jan Pesuena, pakicheck ko daw kung nakalaya na daw si Kibuloy. Alam nyo, malaki pong balita yan. Yung nahuli nga, malaking balita eh. Pag pinalaya yan, malaking balita yan. Tignan nyo sa mga balita. Sino ba nagsabi niyan? Balita yan, malaki yan. Paano nakalaya si Pastor Kibuloy nang hindi natin nabalitaan? Yung huhulihin lang, isang katerba eh. Araw-araw binabalita, huhulihin pa lang ha. Yung nahuli na, malaking balita. Eto, nakawala. Ano ang sabi mo? Ano yung sabi ni Pesuena? Asan yung nakakawala? Nakawala ba o pinawala na? Pinawala? Asan na yun? Malaking balita po yun pagka ganun. Lahat po ng dyaryo ibabalita yun. Apollo Kibuloy, pinakawalan na. Meron ba kayo nakita? Kahit po ba sino nagbalita tignan nyo lang po sa dyaryo, marunong naman siguro kayo mag-recheck. Meron naman, wala ba kayong mga ng Inquirer, yung dito rin po sa internet din. Madali lang po mag-research Inquirer. Lalabas yung dyaryo Inquirer.
Kaya ang sinasabi ko po, kung totoo po yung balita na pinakawalan o nakawala na, balita po sa lahat ng dyaryo yan. Balita po sa telebisyon, meron pong ano yan, just in. O kaya yung tinatawag na anong tawag doon? Yung balita, anong tawag doon? Yun na nga. Tyson, thank you very much sa 499 pesos. Pero parang mas maganda po talaga, walang breaking news, yung breaking news. Nakawala na. Asan ba si Jan Pesuena? Ikaw ang ano ba yung binalita mo nga uli? Breaking news. Sir Badong. Breaking news. Ano yung sinabi ni Jan Pesuena? Mga pauso kasi ito eh. Boss Buds, pa-check po. Nakalaya. Nakalaya. Hindi. Ito ang tanong niya. Nakalaya na daw si Kibuloy. Nakalaya. Sabi ko, pag nakalaya yan, balita yan sa lahat. Kung saan man kayo, Facebook man kayo, YouTube man kayo, o kung saan man kayo, may breaking news niyan. Nakalaya eh. Wala po ako. Ako po, pagbukas po ang aking computer, ang aking laptop, nakabukas po ang mga narito po sa laptop ko, balita, hindi po yung kung ano-ano. Na sinusundan ko po Inquirer, Manila Bulletin, Philippine Star, lahat po. Lahat po yan. Kaya pag may pumasok na balita, yung mga breaking news, lahat po yan. Ang bilis po ng aking kasi just in, breaking news, just in. ABS-CBN, GMA7, TV5, lahat po yan magbabalita na nakalaya. Tignan natin kung meron balita na nakalaya na si Pastor Kibuloy. Isang hagod lang po para po sa ating kaligayahang lahat. Walang balita sa News 5. Breaking. Tesla yung breaking na to. Daily Tribune. Walang balita yung Daily Tribune. GMA7. Walang balita yung GMA7. So, more or less, wala pong balita na nakalaya si Pastor Kibuloy. Thank you very much kay Tyson. Okay. Okay na Punta na po tayo rito kay so tapos na tayo kay Maslog. Isamon mo, Cheese Escudero, sa kilay mo mapagmataas. Ang ipatawag mo, bakit si Risa Ontiveros ginawang resource person yan si Maslog. Di maghintay po tayo. Pwede rin naman yung sinasabi nyo. Kung ayaw ibalita ng mainstream media, tama po kayo ron. Di maghintay po tayo ng kumpirmasyon na nakalaya. Okay? Maghintay po tayo. Huwag nyo po akong pilitin dahil ako naman na hindi po ako nakikipag-unahan. No? Huwag nyo po akong pilitin na makipag-unahan kasi ako ay huli sa impormasyon. Okay. Ito po ang sinabi ni Arlie Dolyaga naman. Sabi ni Inday, 3 Duterte tatakbo para sa Senado. Nasaan sila? Sa Davao para kalabanin ang dalawang magkapatid na Nograles.
Hindi ba kaya ng 2 anak lamang ang laban sa Davao at kailangan pang ama? Spin all they want, but their political marble is winning. Not anymore invincible. O, wala na raw po. Ang tanong ko rito sa tao na to, natalo na ba yung mga Duterte sa Davao? Porke tumakbo si Tatay Digong, masama po bang tumakbo si Tatay Digong? Masama po bang tumakbo si Tatay Digong sa Davao? Hindi naman po pinagbabawal di ba? Gusto niyang tumakbo. Ano sabi ni Tatay Digong? Dito ako nagsimula na tumakbo bilang mayor. Malamang dito na ako magtatapos sa pagiging mayor. Di ba? Okay. Bigla nagtalo-talo na kayo. Huwag kasi kayo, alam nyo, ang dali lang naman po yan. Ako po, hindi po ako nakikipag-unahan kung binalita na po ng lahat. At meron na akong prueba na nakala, imposible naman po ito pinalaya tapos hindi babalita. Kayo naman, logic naman. Kahit SMNI, wala ko, SMNI, tignan natin SMNI ha. SMNI, malamang kay Pastor Kibuloy na to. Ito po titignan ko po yung SMNI kung meron na silang balita. SMNI. Yan. Ayan, ang balita po, once again, KOJC, just in, Korte sa Amerika, binasura ang kaso. Yan yung just in nila. Official statement na SMNI. Just in, Korte sa Amerika, SMNI News, just in. Korte sa Amerika, binasurang kaso. Just in, Korte sa Amerika. Wala pa po. Wala pa pong balita ang SMNI na nakalaya si Pastor Kibuloy. Sana wag nyo na pong ipagpilitan. SMNI na yun. Hindi naman yan yung tinanong ni Absuel. Alam nyo, nililito nyo sarili nyo May nagtanong dito. Hindi ko po sinasagot yung tanong ng iba. Magtanong po kayo para masagot. Ang sabi nito ni Jan Pesuena. Ang sabi po ni Jan Pesuena, no? Eto. Ayan, binago na po niya. Pinawalang sala pala sa US ayon kay Jay Sonsa. Binago na ni Jan Pesuena. Tayo nyo, nagtatalo-talo kayo. Yung pala, binago na. Ayan, yung nagtanong, sabi ni Jan Pesuena, Boss Buds, pinawalang sala pala sa US ayon kay Jay Sonsa. Pinawalang sala. Kasi ang tanong niya kanina, nakawala na. Huwag na yung painitin yung mga ulo nyo. Umiinit kayo so wala naman pala. Si Jay Pesuena yung nagtanong. Kaya sinagot natin. Nakalaya na si Pastor Kibuloy ayon kay Jay Sonsa. Hintay na lang po kayo. Kung nakalaya, di magdiwang. Kung hindi nakalaya, di wala lang. Kasi malaki pong balita yung para hindi balita ni GMA, ni ABS-CBN. Ano yun? San lumabas yun? San lumabas si Pastor Kibuloy kung ABS-CBN? Imposible po hindi balita yan. Punta na po tayo rito. BBM Desperado. Nawala tuloy yung balita ko kay BBM. Sana pag nagtanong kayo at sinagot ko, huwag nyo na ipagpilitan. Ako tinanong nyo, siyempre ako sasagot. Kung gusto nyo iba tanongin nyo,
Dapat tinanong nyo sila kung sigurado na sila. Ako tinatanong nyo ng balita ng ibang vlogger. Ano ba naman alam ko dyan sa binalita nila? Hindi naman nagkonsulta sa akin. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos dito po sa mga laos na wala na tuloy. Ayan. Marcos pitches PH as ideal hub for smart sustainable. So sinabi po ni Pangulong Marcos na siya ay magse-salesman na naman. Iniimbitahan niya po yung Laos, mga businessman sa Laos na mag-invest sa Pilipinas. Hindi naman po sa pagano, no? Mas mayaman po tayo eh. No? Mas mayaman po tayo kaysa sa Laos. Iimbitahan mo yung mga iimbitahan mo yung mga businessman dun. Kung may businessman dun, hindi na pakakawalan ng gobyerno nila yan. Mas mahirap pa sa atin yun. Sino mag-invest? Kaya, ano na yun, no? Yung desperado na. Meski yung mga bansa. Ang alam ko po na may mga investment, pag mga mayayamang bansa, di ba? May mga sobra-sobrang pera yung mga tao dyan o yung masyadong malalaki yung kanilang mga business na kinakailangan nilang mag-expand. Kaya tayo nag-iimbita. Pero po itong mas mahirap pa sa ating bansa, kung may pera po yung mga negosyante dyan, hindi na po pakakawalan yan ng kanilang bansa mismo. Bakit pa kayo pupunta sa Pilipinas? Dito muna kayo mag-invest. Ang hirap pa ng gobyerno ng ating bansa eh. 'Di ba? Mahirap pa tong bansa natin eh. Pupunta na kayo sa Pilipinas. Kaya nahihiwagaan po ako eh. Okay lang po na US, Japan, Australia, Europe, nag-imbita tayo ng investor na mag-invest sa Pilipinas. Kasi mayayaman sila eh. Marami silang mga negosyanteng mayayaman eh. Pero yung bansang Laos, Diyos ko, ganun na ba tayo kadesperado? Mas mayaman pa tayo sa Laos. Sila na ngayon ang mag-iimbest sa atin. Yan lang po ang ating topic. Natali na tayo sa